الله أكبر لا إله إلا الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Panalangin ng awa Sharia o ikaw o subtitres pudugnal. Sa Iran, sa mismong mga oras na ito, 10,000 tao ang nagtipon sa mga kalye para magpaalam sa kanilang pinakamataas na pinuno. Matapos lamang ang 4 na buwan mula nang mamatay, nagsimula ang linggo ng pamamaalam sa dating pinakamataas na pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Namatay siya noong unang araw pa lang ng digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran sa edad na 86 na taon. Kagiliw-giliw ang anak ni Ali, si Majtaba Khamenei, na siya ngayong aktual na pinakamataas na pinuno ng Iran, ay hindi pa rin nagpakita sa publiko kahit para magpaalam sa sariling ama. Dahil dito, lalo pang dumami ang tanong kung buhay pa talaga ang bagong Rakbar. Para sa rehimen sa Tehran, ang kasalukuyang pamamaalam ay isang napakahalagang palabas na tumatagal ng ilang araw, na layuning ipakita sa buong mundo na nagawa nilang manatiling matatag. Malakas pa rin ang ideya ng Islamikong Republika at mahal pa rin ng mga mamamayan ang kanilang pamahalaan. Kapangyarihan. Siyempre, hindi rin lahat ay taos-pusong umiiyak sa pamamaalam kay Khamenei. Sa episode na ito, tatalakay natin ang mga kaganapan sa Iran, ang pamamaalam kay Ali Khamenei, ang mga susunod na mangyayari at kung sino ang may kapangyarihan sa bansa ngayon. Dahil si Majtaba Khamenei, matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, ay hindi pa rin nakita o narinig ng kahit sino hanggang ngayon. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento sa ilalim ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Ngayon, ang Iranian na Ayatollah na si Ali Khamenei ay namatay. Sa kanyang tirahan sa Iran, inaantala ng mga otoridad ng Iran ang seremonya ng pamamalam ng mahigit 4 na buwan dahil sa nagsimula ng mga operasyon militar at panganib ng mga bagong airstrike kapag may malaking pagtitipon ng tao. Pati na rin dahil sa panganib ng nakamamatay na siksikan sa mga nadadamahating tao. Nangyari rin ito noong 1980 sa libing ng unang leader ng Iran, si Ayatollah Ruhollah Khomeini, kung saan nagkagulo. نیز این پرچم ها رو بلند کنید یک صدا الله اکبر. Kaya ang Iranian na Ayatollah Ali Khamenei ay namatay pa noong ika-28 ng Pebrero ngayong taon dahil sa isang airstrike ng Israel sa kanyang tirahan sa Tehran. Ipinagpaliban ng mga otoridad ng Iran ang seremonya ng pamamaalam ng mahigit 4 na buwan dahil sa nagsimula ng aksyong militar at banta ng bagong airstrike. Sa mga malalaking pagtitipon ng tao, pati na rin dahil sa panganib ng nakamamatay na siksikan sa mga nagdadalamhating tao. Sa totoo lang, ganun nga ang nangyari. Nagkaroon ng kaguluhan dahil sabay-sabay na dumating ang 3 milyong tao para magpaalam sa kanya. At sa isang punto, ang katawan ni Khomeini ay basta na lang nahulog mula sa marupok na kabaong dahil sa tulak ng mga deboto at agad itong dinumog ng nagwawalang tao. Napilitan ang mga sundalo na paalisin ang mga tao gamit ang putok ng baril, kaya maraming namatay. Sa huli, ang pamamaalam sa kataas-taasang pinuno ay nauwi sa maraming pagkamatay. Noong 2020 sa libing ni Qasem Soleimani ng Islamic Revolutionary Guard Corps, nagkaroon din ng stampede na nagresulta sa pagkamatay ng 12 ng tao. Sa pagkakataong ito sa Iran, ang mga aktibidad ng pagluluksa ay nakatagdang gawin sa loob ng 1 linggo mula ika-3 hanggang ika-9 ng Hulyo na sumasaklaw sa ilang mga lungsod, ngunit ang pangunahing bahagi ng seremonya ng pamamaalam ay nagsimula mismo noong ika-4 ng Hulyo at hindi ito basta-basta. Tinatayang 18 hanggang 35 milyong tao ang dadalo sa mga aktibidad na ito. At saka, malabong umabot sa 18 hanggang 35 milyon ang dadalo sa mga aktibidad na ito.
Gagawin nila ito ng kusa at hindi dahil sa pamimilit ng mga kleriko at mga serbisyong pansiguridad. Maging tapat tayo dito, malamang hindi milyon-milyong Iranian ang talagang sumasamba kay Ali Khamenei na pupunta at lantaran pang iiyak sa kanyang libing. Kasabay ni Ali Khamenei, inililibing din sa totoo lang ang 4 pa niyang miyembro ng pamilya na namatay din sa airstrike noong Pebrero 28. Kasama niya ang anak na babae, manugang na lalaki at babae at apo. Nagsimula ang seremonya ng pamamaalam kay Ali Khamenei sa mosque ni Imam Khomeini sa Tehran. Kung interesado ka, ito ay pangalan ng nauna maging ng tagapagtatag ng Islamikong Republika ng Iran, si Ayatollah Ruhollah Khamenei. Bago siya ay si Imam Khamenei. Ang kasaysayan at diwa ng kompleks na ito kung saan ginaganap ang pamamaalam kay Ali Khamenei ay direktang kaugnay ng lahat ng pampulitika at relihiyosong pagbabago sa bansa matapos ang Islamikong Revolusyon noong 1979. Noong ika-4 at ika-5 ng Hulyo, ang mga mamamayan ng Iran ay pumupunta rito sa puntod ni Ali Khamenei. Pagkatapos, sa Hulyo, 6 gaganapin ang pangunahing prosesyon ng pagluluksa sa mga pangunahing kalsada ng Tehran. Sa Hulyo 7, magkakaroon din ng prosesyon sa banal na siyudad ng Shia na Qom. Sa ika-8 ng Hulyo, nakatakdang dalhin ng labi sa kalapit na Iraq dahil marami ring Shia doon. At sa huli, balak nilang ilibing si Khamenei sa ika-9 ng Hulyo. Interesante, dahil sa buong bansa, sa buong Iran, nakasabit na yon ang malalaking propaganda. Mga propaganda na billboard, mga banner na may larawan ng yumaong Ali Khamenei at ng kanyang anak at tagapagmana bilang pinakamataas na pinuno ng bansa, si Mujtabi Khamenei. Pero bukod sa Meng RNA, si Mujtabi Khamenei ay hindi pa talaga nakita ng publiko kahit minsan. Bagamat siya ang bagong rahbar mula Marso, hindi pa rin siya kung sisipot siya sa anumang pampublikong seremonya ng pagluluksa. Mula nang siya ay italaga, wala pang lumalabas na anumang video, audio recording o kahit bagong larawan niya. Mayroon lang siyang binabasang pahayag sa pambansang telebisyon, kaya may tanong kung siya talaga ang sumulat ng mga iyon. Ang kanyang biyenan, si Mujtabi Khamenei, ay nagsasabing wala siyang komunikasyon sa kanyang manugang at wala siyang impormasyon tungkol sa kalagayan nito. Si Mujtabi Khamenei, sa totoo lang, ay hindi rin dumalo kahit sa libing ng sarili niyang asawa noong ika-2 ng Hulyo na namatay din dahil sa parehong airstrike na pumatay sa kanyang ama. Kaya naman, mas lalong naging matindi ang tanong ng marami. Buhay pa ba talaga si Mujtabi Khamenei? O baka matagal na rin siyang wala at may ibang namumuno na sa bansa? Ngayon, diretsong nagsasalita ang mga eksperto at tagamasid. Kung kahit sa Hulyo, siyam sa mismong araw ng libing ni Ali Khamenei at pagkatapos maibalik ang kanyang katawan mula Iraq, kung hindi pa rin magpakita sa publiko si Mujtabi Khamenei, ibig sabihin may hindi tama rito. At posibleng matagal nang wala si Mujtabi Khamenei. Hindi basta-basta pinili ng Iran ang petsa ng pamamaalam kay Khamenei, eksaktong Hulyo 4 kung kailan ipinagdiriwang ng Estados Unidos ng Amerika ang Araw ng Kalayaan. Ang opisyal na aprobadong emblema ng mga aktibidad ng pagluluksa ay mukhang larawan ng nakasara at nakataas na kamao ni Ali Khamenei na may slogan na "Dapat tayong bumangon". Si Khamenei ang namuno sa sistema na itinuturing ang anumang hindi pagkakasundo bilang erehiya at sabuatan ng mga panlabas na puwersa at marahas nila itong pinipigigil. Mula sa Green Movement ng protesta ng 2009 o sa mga demonstrasyon noong 2022 na may slogan na "Babae, Buhay, Kalayaan" hanggang sa milyon-milyong alon ng mga anti-gobyernong kilos protesta na sumaklaw sa buong Iran 6 na buwan na ang nakalipas na may panawagang wakasan ang walang katapusang matagal at malupit na pamumuno ng rehimeng Ayatollah. Kasama rito, gaya ng alam ninyo, ang pagkamatay ng libu-libong tao na biglang sumiklab sa ilang araw bago nagsimula ang digmaan ng Estados Unidos at Israel. At literal na ilang linggo bago ang pagkamatay ng dating rahbar. Kaya ako mismo ay hindi talaga naniniwala na napakaraming Iranian ang kusang loob na lumalabas sa kalsada para magpaalam kay Khamenei, lalo na sa ganitong kapansin-pansing paraan. Si Donald Trump ay nagulat at taos-pusong nagulat na umiyak ang mga Iranian sa pamamaalam kay Khamenei dahil akala niya galit sila sa kanya. Maraming ebidensya na milyon-milyong Iranian talaga ang galit kay yumaong Ali Khamenei at sa despotikong teokratikong rehimen na itinayo niya.
At labis silang nadismaya sa lahat ng naging resulta ng kanyang pamumuno sa estado. Halos 37 taon na ginugol ni Khamenei bilang rahbar ay isang tuloy-tuloy na kasaysayan. 10,000 pagpatay, malulupit at pinakamalulupit na panunupil, pambobomba, paglabag sa mga pangunahing karapatan at kalayaan, gawa-gawang mga paratang at hatol ng korte, torture at, sa totoo lang, pisikal na paglipol ng mga tumututol. Hindi lang mga tumututol, lahat ng kahit papaano ay tumutol kay Khamenei, agad silang pinapatay. Ito rin ay kwento ng lubos na paghihirap ng mamamayan, pagbagsak ng ekonomiya at infrastruktura, laganap na korupsyon, at lalo pang paghigpit ng kontrol ng militar at mga puwersang pansiguridad sa malaking bahagi ng pambansang yaman ng Iran. Sa madaling salita, kung sino ang may hawak ng armas, siya rin ang kumontrol sa lahat ng yaman ng bansa. Noong Pebrero na mabalitaan ang pagkamatay ni Ali Khamenei, ilang Iranian ang hayagang nagdiwang kahit nalalagay sila sa matinding panganib. Ang doktrinang panlabas ni Ali Khamenei sa loob ng mga dekada ay nakabatay sa walang kompromisong anti-kanduraning direksyon, pan-Islamismo at hangaring mangibabaw ang Iran sa reyon. Kung marinig mo man kahit minsan sa iyong buhay ang mga kilusan tulad ng Hamas, Hezbollah, mga Houthi ng Yemen o ang Axis of Resistance sa Iraq, tandaan mo, ito ay gawa ng yumaong Ali Khamenei. Ang pagliha at pagpupondo sa lahat ng nabanggit na proxy forces sa reyon ang naging pangunahing tagumpay sa geopolitika ni Khamenei. Ginamit ng Iran ang estratehiya ng proxy wars, kabilang ang pagpapalawak ng network ng mga tapat na armadong grupo upang labanan ng Estados Unidos ng Amerika at Israel nang hindi sila direktang nakikilahok. Sa loob ng maraming taon, nakipagdigma ang Iran laban sa Israel, pero hindi ito direktang nasangkot o tinamaan ng mga ganting atake sa sariling teritoryo kahit alam ng lahat na Iran ang tunay na nakikipagdigma. Si Khamenei mismo ang lumikha ng proxy war system na alam ng lahat siyang nagpapatakbo ng digmaan pero hindi siya pwedeng atakihin. Ang bawat grupo ng tinatawag na Axis of Resistance ay may kanya-kanyang heograpiya ng digmaan ng Iran. Ang radikal na grupong Shiite na Hezbollah ay ang pangunahing at pinakamakapangyarihang elemento ng Axis na nakabase sa Lebanon na nilika sa tulong ng Iran. Dito sila lumalaban mula Lebanon laban sa Israel. Ang mga Houthi ng Yemen at kung tama tayo, ang grupong Ansar Allah ay isang radikal na Islamistang kilusan na pinapadalhan ng mga Iranian ng mga drone at ballistic missiles para umatake sa Israel, pabagsakin ng Saudi Arabia at harangin ang paglalayag sa Red Sea. Ang mismong kipot ng Bab el-Mandeb at ang pagharang nito ay gawa ng Ansar Allah. Ang mga radikal na Palestino tulad ng Hamas at Islamic Jihad ay muling umatake sa Israel mula sa Gaza Strip. Heto ang isang kabalintunaan. Kahit na ang Hamas ay mga Sunni at hindi Shia, nakatanggap pa rin ang mga puwersang ito ng malaking pinansyal at militar na tulong mula sa Tehran. Ibig sabihin, hindi naging mahalaga dito ang pagkakaiba ng Sunni at Shia, kundi ang pagpapatuloy ng digmaan. Tingnan ninyo, ito ang kabalintunaan. Sa isang banda, ang mga Houthi ng Yemen, ang Ansar Allah, ay nagdudulot ng destabilisasyon laban sa mga Sunni sa Saudi Arabia at sinusuportahan sila ng Iran. Noong panahong iyon, mga Sunni rin ang Hamas at sinuportahan sila ng Iran sa pondo para labanan ang Israel. Ang rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria ay sinuportahan din ng Iran. Iba't ibang mga grupong Shiite sa Iraq na kabilang sa gobyerno o mga semi-guerrillang grupo. At dito, kabilang na rin, pinayagan ng Iran na makagawa ng tuloy-tuloy na pinayagan ng isang land corridor papunta sa dagat Mediteraneo. Sa madaling salita, gaya ng inyong naiintindihan, ang geopolitical na estratehiya ni Ali Khamenei ay binubuo ng paglika ng ilang mga grupo sa buong reyon, pagbibigay sa kanila ng armas, pagpupundo at pagsuporta sa kanila. Hayaan silang lumaban sa mga kalaban ng Iran gamit ang sarili nilang kamay. At syempre, ang programang nuklear. Ipinakita ni Ali Khamenei ang programang nuklear ng bansa bilang simbolo ng soberanya at technological na kasarinlan ng Iran mula sa kanluran. Paalala lang, bago ang Rebolusyong Islamiko, malaki ang tulong ng kanluran sa Iran. Noong unang bahagi ng 2000, naglabas siya ng isang tanyag na fatwa, isang relihiyosong kautusan na nagbabawal sa paggawa at paggamit ng sandatang nuklear dahil ito ay taliwas sa Islam.
Ginamit ng mga diplomat ang fatwa bilang patunay na mapayapa ang layunin ng Iran sa paggamit ng atom. Lagi ring binabanggit ng mga diplomat ng Iran na may fatwa mula sa Ayatollah na nagbabawal sa paggawa ng sandatang nuklear dahil sa relihiyosong dahilan. Kaya nga, hindi namin planong gawin ito. Gayunpaman, sa halimbawa ng pagsuporta sa mga Sunni mula sa Gaza Strip, alam na natin na hindi mo talaga matatawag na sobrang prinsipyo sa reliyon si Khamenei. Dahil kasabay nito, inaprubahan ni Khamenei ang patuloy na pagtaas ng antas ng pagpayaman ng mga reserbang uranium hanggang sa antas na malapit na sa paggawa ng sandatang nuklear. At ang layunin niya ay maabot ng Iran ang kalagayan na kaya nitong buuin ng isang atomic bomb sa loob lamang ng ilang linggo at ika nga, balewala na ang tinatawag na fatwa. Gusto ni Khamenei na kapag may banta na, isang pindot lang ay may atomic bomb na sila. Pero bago dumating ang banta, kunyari ay wala pang bomba at hindi pa raw nilalabag ang fatwa. Dahil sa pagkamatay niya noong Pebrero 2026, naging alanganin ang lehitimo ng fatwa at nagdulot ito ng diskusyon sa pangsusuri ng nuclear doctrine. At ngayon, pinapainit na ng mga Iranian media ang lipunang Iranian, sinasabi na tanging ang pagkakaroon ng sandatang nuclear ang makakatulto na protektahan ng bansa laban sa Estados Unidos ng Amerika. At wala namang kasalanan dito dahil ang banal na fatwa ay inilabas ni Ali Khamenei at dahil si Ali Khamenei ay namatay na rin ang fatwa kasama niya. Para kay Ali Khamenei, ang Estados Unidos ay lagi niyang tinuturing na malaking satanas at pangunahing kaaway ng Islamikong Republika. Maaring taos-puso siyang naniwala na layunin ng Washington ay hindi lang baguhin ang pulisya ng Tehran, kundi wasakin ang sistemang Islamiko at buwagin ang kanyang rehimen. Bilang halimbawa, madalas niyang binabanggit si Muammar Gaddafi na tinalikuran ang kanyang nuclear program dahil sa presyon ng kanluran at sa huli ay napatalsik at napatay. Sabi ni Khamenei, kung tatalikuran natin ang sarili nating nuclear program, eksaktong ganon din ang mangyayari sa atin. Sa huli, napatalsik at napatay siya. Ayon kay Khamenei, kung talikuran natin ang nuclear program, ganon din ang mangyayari sa atin. Noong 2015, hindi gaanong bukal sa loob na inaprubahan ni Khamenei ang kasunduang nuklear sa SVPD. Gayunpaman, matapos umalis ang Estados Unidos mula rito noong 2018, nagpatupad si Khamenei ng pinakamahigpit na posisyon. Ipinagbawal ang direktang pakikipag-usap sa Washington at sumasagot sa pamamagitan ng pagigting sa bawat pagpataw ng mga parusa. Sa retorika ni Ali Khamenei, tinatawag lamang niya ang Israel na maliit na satanas. Ibig sabihin, may malaking satanas na Estados Unidos ng Amerika at maliit na satanas na Israel. Ang pagtanggi ng Iran sa karapatan ng Israel na umiral ang batayan ng panlabas nitong patakaran at maring tinatanggihan ang two-state solution para sa Palestina at Israel. Si Khamenei ay regular na nagpapalaganap ng mga antisemitikong naratibo, sumusuporta sa pagtanggi sa Holocaust at sinasabi niya na ang pandaigdigang politika at ekonomiya ay nasa ilalim ng isang lihim na kontrol ng mga Hudyo na nagbabalak. Ngunit, gaya ng ating natatandaan, ang kanyang pakikibaka laban sa Israel ay sinasagawa sa pamamagitan ng mga proxy, hindi niya mismo, ibig sabihin, ng mismong axis of resistance. Sa huli, nauwi ito sa direktang sagupaan ng militar ng Iran, Israel at Estados Unidos na nagtapos sa pagpaslang sa kanya. Nagtapos ang kwento ni Ali Khamenei noong Pebrero 28, 2020. Nang tama ng bomba ng Israel ang kanyang tirahan, inilibing siya roon kasama ng kanyang mga kamag-anak. At ang panahong ito ng pakikibaka ni Ali Khamenei laban sa lahat, sige, ilalagay natin sa panipi ang laban sa lahat ay natapos na. Hindi pa tiyak ang susunod na mangyayari sa Iran dahil hindi alam kung buhay pa, nasaan o ano na ang nangyari kay Mujtaba Khamenei, ang anak at tagapagmana. Dahil hindi siya nagpakita sa pamamaalam sa sarili niyang asawa, pati na rin sa pamamaalam sa sarili niyang ama. Walang nakakita o nakarinig sa kanya ni walang bagong larawan kasama si Mujtaba Khamenei. May mga pahayag lang na sinasabing isinulat ni Mujtaba Khamenei. Kaya may posibilidad na matagal nang tuluyang nakuha ng mga militante ng korpus ng mga gwardiya ng Rebolusyong Islamiko ang kapangyarihan sa bansa. At si Mujtaba Khamenei ay parang isang kolektibong imahe ng isang di-umano'y leader, isang anyo na maaring sandigan. Sabihin na mayroon tayong kataas-taasang leader, kaya ipinagpapatuloy natin ang ideolohiyang ito, ang teokratikong ideolohiya ng Islamikong Republika. Maaring matagal nang wala si Mujtaba Khamenei. Ngunit hindi pa rin alam kung paano magtatapos ang kanyang kwento.
Na yan mismo nagtatapos ang kwento ni Ali Khamenei sa mga libing na ito. Hindi nila basta pinili ang petsa, kundi para paringgan ng presidente ng Amerika na parang sinasabi nilang kayo may 250 taon na ang Estados Unidos pero kami gagawa ng kabalintunaan. Nagpaalam sila sa pinakamataas nilang pinuno. Ilagay ang inyong opinyon at konklusyon sa komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa muli, ang lalaki ay kalmado at nasa unyong subject. Predictor Abtaki script dito sa YouTube channel na ito na hindi natakot. Sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Ang mga tao ay natalo ang tao, hindi sa... Всем пока.